ayun mga tol, magandang araw din ako mga tol. So ngayon tol ay dahil nga nakauwi tayo kagabi, so itong sapa na ito mga tol, sinubukan ko tulo na maghanap ng sapa kaya ng umaga. So ngayon po ako nakapag-play ng video mga tol. So itong sapa mga tol ay binabay ko ito. So subukan natin ngayon tol, nakahakin ito. Paakyat tayo tol, no? So sobrang dami talaga ng mga nag-request tol kay Junji. Hanapin natin siya. So kahapon ay nag-solve yung problema natin. So sobrang lakas ang araw sa sapa tol. Dito lang tayo mag-intro muna. So dahil nga sa okay na yung problema namin tol sa Suprema, natapos na ng Suprema. So ito na yung mga request niya tol, no? So video na lang po ako dito. Yung aking mga kasamahan tol ay siyempre nag-uwian kami kagabi sa mga baybahin namin. So alam ko rin tol na aakyatan sila ngayon para maghanap no kay Junji. So itong sapa na ito mga tol, gaya ng sabi ko kayo na baybayin natin to. At sana tol makita natin yung tulay kung saan doon po ginapos si Junji. Pero yung last na video ni Junji mga tol ay para naghukay siya no ng kanyang sariling libingan. Pinahukay siya ni Supremo. So hindi ko alam tol kung doon pa ba sa tulay yung location na yun, yung pinagawa siya ng hukay. Pero ang aking hanapin yan tol, yung tulay lang muna no. So magbakasakala tayo tol na baka makita natin yung tulay, kasi nga weberte itong sapa na ito. At sana tol, kung naghahanapin yung kasama ko ngayon, sana mag-abot din kami lahat dito. Kasi siyempre tol, madali ang tong lakad ko ngayon. Kasi nga sobrang daming mga nag-request tol kay Junji. Kasi nga pinagawa nga siya ng sarili niyang hukay, si Supremo. At alam ko rin tol no, na yung viewers natin dyan, sobrang dami talaga mga nag-alala. Kaya nagpadali ako tol na bakit ngayon. So si Daxtor tsaka si Inday nagpaiwan doon sa pinaglibingan namin ng Suprema. Pero alam naman namin tol na maghanap din yun sila kay Junji. So maraming salamat tol sa mga nag-comment tol, mga nag-share po ng video ni Junji. At sa mga nagsasabi tol na kailangan talagang tapusin si Suprema. So muntikan pa nga na damay si Rins mga tol no? Kasi nga na-headload tayo siya. Pero kahit yun pa mga tol ay nahanapan pa rin namin ng paraan para babalik si Rins sa kanyang saktong pag-iisip. So tama nga kayo mga tol, na-hypnotize si Rins no na Suprema. So bago tayo maglakad tol sa sapa na ito, gusto ko lang itong shout out mga tol no. Kamusta nyo kayong lahat. Yan, may shout out tol sa ating mga sulit supporter no. Yan, salamat talaga. Sa ating mga select viewers, yan, maraming salamat. Sa ating mga video, salamat din mga tol no. Sa ating mga basher tol, maraming salamat din sa lahat. So sana tol na masamahan nyo ako sa video na ito. So sabay natin hanapin tol yung tulay kung saan ginapos si Junji. Pero gaya na aking sabi kayo natin, hindi ko talaga sure tol no, kung andun pa ba si Junji sa mismong tulay na yon. Kasi nga yung upload niya, madilim na yun, last na upload niya. Pinagawa nga siya ng hukay tol no, sarili yung hukay. So ayan tol, samahan niyo ako sa sapa tol no, beber din sapa na ito. At sana ay meron tayong makuha dito na mga magandang impormasyon tol. At ang hiling ko lang talaga tol, makita ko yung tulay kung saan ginapos si Junji. So doon din sa nakurinti tol, kasi yung taas ng tulay na yun may kampo sa taas. So doon sa yung kanyang pa pinasok sa may may tubig. Tapos doon nga siya kinirinti. Pagkatapos nun ay nilagay siya sa ibaba ng tulay. At doon na naman siya kinirinti mga tol, at pinalo ako ng kahoy. So ngayon tol, sabayan niyo ako sa sapa na ito. Dandahan lang tayo tol, kasi medyo may kalakasan yung agos ng sapa. So tara, dandahan lang tayo.
sana mga tol, wala tayong masugupang kalaban para mas mapadali yung paghahanap natin. So dyan banda mga tol, parang may saging ano. So ang plano ko mga tol, pakyat tayo. So papunta tayo doon. Pero kailangan natin i-check tol sa ibaba. Baka meron tayong makitang tulay dito. So bago tayo akyat dyan, gusto ko munang tingnan tol itong ibaba. Ito, medyo malalim dito banda. So kailangan talaga mag-ingat. So mahirap tol pag basa yung buta natin. So itong location na ito tol, sakto mga tol kasi may nakita rin akong kawayan doon eh. So kaya mga tol, lakit lang muna tayo dyan dito banda tol kasi sobrang lakas ang aos ng sapa. So meron lang kasi akong gustong sabihin sa inyo mga tol. Importante po ito. So kailangan itong sabihin sa inyo mga tol para malaman ninyo tol no kung bakit wala tayong kapangyarihan ngayon. So gusto kong ipaliwanag sa inyong lahat mga tol. At saka si Ama, marami nagsabi mga tol na kung pwede ba daw makapasok si Ama sa akin. So ito mga tol, kailangan kong ipaliwanag sa inyo para maintindihan yung lahat mga tol no? Kung bakit hindi na nakabalik si Ama sa katawan ko. So hanap ko ng pisto tol. Ay, hindi ba kapag sit up ng kamera dito. So ayan tol no, dahil nga tol marami kayong tanong sa akin na kung bakit hindi na nakapasok si Ama sa akin. So ganito kasi yun tol, noon pa lang talaga tol no, sinabi na ni Ama sa akin na kailangan kong mag-alay doon sa puno ng mga kulto. So gustuhin ko man talaga tol na puntahan yung puno ng kulto na yun. Sobrang layo talaga tol no. At isa pa mga tol, alam niyo naman tol na yung motor natin may diferensya na at wala tayong saktong panggas. So nung umakyat ako tol, kami ni Badan, kaming tatlo ni Rins no, doon sa karya ni Badan. So doon ko nalaman tol na kaya pa yang ibalik tol no, lahat. Kaya pa lang ibalik lahat yung mga nawala akong orasyon. Doon ko nalaman tol sa tikbalang no, na nakabantay sa puno ng kahoy doon sa karya ni Badan. So yun nga tol, kaya niyang ibalik lahat kung ano man yung nawala sa akin noon ng mga orasyon ko, kapangyarihan ko. Kaya niyang ibalik lahat tol, pati yung Ama ko pwede yung papasukin kung gusto ko na pumasok si Ama sa akin. Pero ang problema ko lang talaga ngayon tol ay kambing no, yung hiningi ng punong kahoy na yun, yung tikbalang no. So nakita niyo naman yung upload na yun. So yun nga ang malaking problema kong yun tol, kasi siyempre tol no, sino ba naman yung hindi gusto na babalik lahat ng mga orasyon ko. So alam niyo naman to kung gaano ako kalakas noon nung ako pa'y kulto. So yun talaga yung promise sa akin ng tikbalang na lahat-lahat ng nawala na orasyon ko ay kaya niya balik. So ang kapalit nun tol ay isang buong kambing. So natanong ako dito mga tol, nagtanong ako dito sa mga may kakilala kong kambing. So 7K talaga tol pataas yung kambing nila. So yun talaga ang problema ko mga tol, kasi ang sabi ng tikbalang mga tol, hindi pwedeng magnakaw no, kasi hindi daw epektibo kapag mag-aalay kami ng galing sa nakaw. So walang effective yun. Kaya kailangan talaga galing talaga sa mabuti yung pag-aalay namin, kung ano man yung hinihingi nila. So alam niyo tol, alam niyo naman tol no, kung gaano kami kahirap na kalagayan namin. So ganito mga tol, bago pa lang kami nakauwi, imbis na mag-relax kami mga tol sa bahay-bahay namin, pero dahil nga sa sobrang daming mga request po ninyo ay siyempre tol gagawa kami ng aksyon. Kaya ngayon tol,
pinasok ko na yung sapa. So hanapin ko ngayon tol yung tulay kung saan po ginapo si Junji. So sana mga tol no ay makatulong sa atin, kasi kung ako lang talaga tol, hindi ko talaga kaya bumili ng kambing, kasi natanong ako 7K pataas no yung presyo nila. At siyempre tol, kailangan ko talaga bumalik lahat. Gaya ngayon tol, bihag si Junji at mayroong isang commander na sobrang lakas gaya ni Supremo. So alam ko tol na pagpapasok siya sa akin ay kayang-kaya talagang labanan ni Ama yung Supremo. At alam ko tol, maraming nag-aalala no, maraming umiiyak kay Junji ngayon. So lalo tol no, si Linmil hindi pa nagpakita kasi nga yun, may mga dahilan, alay at baka daw manghina, baka daw makuha yung bandana ba yun. So naisipan ko talaga tol na kailangan ko talaga mag-alay ng kambing. At saka nakita ko naman stick balang mga tol, wala naman siyang intensyon na lukuhin kami, kasi nakita ko naman yung kapangyarihan na Rins, yung lubid na binigay niya. So nakita ko lang tol na wala masyadong kapangyarihan, kasi nga kahit walang alay si Rins mga tol ay binigyan niya, kasi nga naawa siya sa lula no, ni Rins no, naawa yung tikbalang, kaya binigyan siya ng ganun. Pero ang sabi ng tikbalang sa akin tol, at tungkol sa akin, medyo mahirap talaga sa kanya no, medyo mabigat talaga sa kanya na ibalik lahat ng kapangyarihan ko na nawala sa akin, pati yung si Ama no, na pag gusto ko papasukin sa katawan ko magagawa ko. So kaya nga medyo mabigat din yung kayang hiningi sa akin tol, isang buong kambing. So kaya nga ganun yung hiningi niya, kasi nga alam niyo naman tol na marami tayong orasyon dati noon. So kung ano na lang yung ginagawa ko dati, tabulilong, lahat-lahat na ginagawa ko. So yun nga ang dahilan kung bakit kambing yung hiningi sa akin. Buti kay Badan, 3 manok lang kabadan, so nakaalay siya ng isa, kulang pa siya ng 2 mga tol. So yung kabadan hindi ganong mahal yun, kasi nga yung puting manok ay 500 lang naman. So kung 3, 1.5 lang. Yung sa akin kasi mga tol ay mabigat talaga. So isang buong kambing, tapos yung presyuhan na sa amin dito ng kambing ay 7K. So okay lang sana to kung magnakaw tayo, hindi naman pwede magnakaw tayo mga tol, kasi hindi yung matanggap ng tikbalang. So yun lang ang gusto kong paliwanag mga tol no? Kasi dami talaga nag-comment tol, daming may nag-chat din sa messenger natin, ang dami talaga, bakit daw hindi nakapasok yung ama ko, bakit daw nawala lahat ng mga orasyon ko. So yan talaga ang dahilan mga tol, nung nagbagong buhay tayo. So ako mismo to nagtaka din ako no, kung bakit hindi ko na kayang i-handle yung mga orasyon ko noon. Siguro dahil nga nagbagong buhay tayo. So sa tuwing nasa akin mga tol, nanghihina ako, pero ngayon mga tol alam ko na kayang kaya ko na yan. At lalo no, kasi nga ibang nilalang na din yung babalik sa kapangyarihan ko. So at dahil gusto ko rin ngayon mga tol, alam ko na kayang kaya ko na i-handle lahat yan ulit, mga kapangyarihan ko noon. So yan ang mga tol no, ang gusto kong paliwanag sa inyo. So pagkatapos ng paliwanag mga tol, babalik tayo sa sapa para hanapin tol yung tulay. So sinagot ko lang tol yung mga comment ninyo no. So maraming salamat talaga tol. So ngayon napaliwanag ko na ng mabuti sa inyo, kasi sobrang dami talaga tol no, halos-halos lahat may mga comment doon na hinihingi talaga ng tulong sa ama ko para kay Junji no, para labanan si Supremo. So gustuhin ko man tol, hindi ko talaga matawag si ama, kasi nga ganun talaga kami tol no, pag meron kaming kailangan, ganun talagang kapalit tol. So gaya ni Linmil mga tol no, kailangan siyang alayan every Biyernes kundi Martes, kasi nga manghina yung si Linmil. So ganun yun sa akin mga tol, yung nangyari sa akin ngayon. So mas mabuti ito sa akin mga tol, kasi isang beses na tumagalay. Yung kay Linmil kasi paulit-ulit yan, kasi manghina siya. So ang kailangan ko lang talaga tol ay isang beses lang talaga na makaalay ng kambing, para makuha ko lahat ng mga orasyon ko, mga si ama makapasok sa akin. Kasi alam ko tol, pag makapasok si ama sa akin ay alam ko tol na walang mangyayaring masama sa akin. Kasi si Commander Badang nga dati napatakbo yun kay ama, hindi niya kayang sagupain sa ama nung pumasok si ama sa akin, kasi nga nasa critical din ako. At yung time na yun, yung anak kong lalaki ay bihag din. So alam niyo yan tol,
Yang nasabi ngayon, nabanggit no sa video ni Junji na Supremo no. So may nakalagay doon Supremo Supremo ex Commander Badang. So ang nasa isip ko mga tol, baka yang si Supremo, baka si Badang yan no, baka nabuhay ulit. Kasi yung kanyang pormahan mga tol, yung kanyang tindigan parang si Commander Badang talaga. So yan yung commander tol na napatakbo ni Ama dati nung nagsagupa kami. Nagsagupa sila Ama. So ngayon tol, ibig sabihin pag makapasok si Ama sa akin, pag makaalat tayo ng kambing, alam ko tol na kayang labanan ni Ama yung kung si Badang man yan ngayon no, baka nagpanggap lang niya sa Supremo. So alam ko tol na kayang labanan ni Ama yan. So yan lang mga tol, napaliwanag ko sa inyo ng mabuti. So maraming salamat tol sa mga nagtanong no, kung bakit nagkaganon hindi na makapasok si Ama sa akin. So yun tol, ang dahilan lahat. So kailangan nating maghirap tol, kailangan kong mag-alay kapalit do sa mga orasyon natin at para din kaya makapasok sa ulit sa atin. So yan tol, napaliwanag ko sa tol, sana tol naggandihan nyo ako. Kung paliwanag ko, naggandihan nyo mabuti tol. So at least tol ngayon, kahit wala tayong orasyon, tutulong tayo tol no. Tulong ko naman tol, yung makasamahan ko ngayon ay napunta na rin yun. So siyempre tol, hindi naman ako didikit. Kung makita ko yung tulay mga tol, hindi ako didikit doon para hindi kayo maging delikado. So ang gagawin ko, magmasin-masinan tayo. At makahanap ko ng simpo, hanap ko ng paraan no, simpo na makalayo sila kay Junji. Doon tayo sugod tol, pero pag makita natin na andyan pa sila, magmasin-masinan tayo. So tara tol, balik tayo sa may sapa. So yan tol, napaliwanag ko na sa inyo lahat. So yun talaga ang dahilan. So sana may makatulong sa atin para makapag-alit ng kambing. Doon tayo galing mga tol. Pero maya tol, balik tayo doon. Kasi gusto ko mga tol, paakyat tayo. Kasi dyan ako dumaan kanina. So buti ay umabot pa yung gas natin papunta dito. So doon tayo naging tulo kanina. So yan, bumaba ka tayo ng konti. Kasi nga nagpaliwanag tayo dyan kung ano mga nangyari, kung bakit kahit isang oras wala na tayo. So yun nga ang dahilan tol, kailangan tayo mag-alay ng kambing. So balag tayo dyan mamaya tol. So ito lang gawin natin to no, masid tayo sa buong sapa na ito. At maglakad-lakad tol, pakyat tayo mamaya no. At hanapin natin yung tulay na yun. Ang pinagagapusan ni Junji. Tol, nagkukos lang ako ng kamay tol kasi sobrang dikit ng kamay ko. Tara tol, lakya tayo tara.